Mas efficient na tong 24 volts battery guys kumpara sa dating ginagamit natin na 12 volts. Kasi dito, mas mababa na yung current kapag gumamit tayo ng mga high appliances. Pero mas mataas naman yung voltage. Pero okay lang since hindi gaanong iinit yung wire natin lalo na kapag gumagamit tayo ng inverter. Siya is naka 25.6 volts times 100 ampere hour. So nasa 2,560 watt hour yung kanyang total battery capacity. Meron na rin nga pala siya guys Bluetooth application sa CST application para mas better natin makita kung ilang percent pa yung kanyang laman. For example, na-download ko na siya dati, ginagamit ko na rin siya. And so far, mas convenient siya kasi mahirap tingnan kung ilan talaga yung percentage niya kung magbabase lang tayo sa kanyang battery voltage dito. Hindi siya ganun ka-accurate. Mas accurate kung sa kanyang application. For example, ito ngayon is nasa 86% pa yung battery. So, mas better to. Makikita rin natin kung ilan yung kanyang voltage at kung ilang current yung pumapasok or lumalabas sa kanya or kung gusto mo is yung naka-power na, naka-watts na, mas better yon. And by the way guys, medyo mabigat nga pala to. Umaabot siya ng almost 20 kg. Kaya kung nag-iisa ka lang, baka mahirapan kang magbuhat nito. And gagamitin ko sana siya doon sa aming 12 volts 1 kilowatt na wind turbine. Yun nga lang kung napanood yung wind turbine natin, medyo nag-fail siya. Kaya hindi ko siya magamit. Try na natin siya sa mga appliances natin dito sa bahay. And kung mas worth it nga ba siya. Huwag na natin patagalin guys. I-test na natin yung kanyang battery capacity dito sa kanyang terminal. Kung ilang watt hour or ampere hour yung makukuha natin sa kanya over 100 ampere hour. So ngayon, 100% naman itong battery natin. Try natin kung ilang ampere hour or ilang watt hour yung makukuha natin dito hanggang siya is fully madrain into 0%. Medyo mababang current lang yung magagamit ko dito kasi maliit lang yung capacity test meter natin. So hindi niya kakayanin yung malakas na power. Kaya medyo matagal din to bago malolobat. It will take more than 17 hours bago malobat itong battery. Eto ngayon gumagana na. Dinidischarge natin siya sa 140 watts. So kumukonsumo siya ng 139.8. Yun yung actual power or nasa 5.1 amperes. So nasa 4 watt hour pala nakukuha natin. Tingnan natin hanggang bukas kung ilang watt hour yung makukuha natin dito para matry natin kung ilan nga ba yung kanyang capacity na kayang ibigay. And here guys, umaga na, kinabukasan na to. Tapos na yung ating battery capacity test. Eto, tingnan nyo kung ilan yung nakuha natin. 2,608.39 watt hour or nasa 100 ampere hour 0.827. Ayun. So, ayun guys, nalobat na natin siya. Tapos na tayo mag-capacity test. Na-drain natin siya sa power na 140 watts at nalobat siya sa loob ng 18 hours and 38 minutes. Nakakuha naman tayo ng saktong 100 ampere hour. So, okay naman. Or nasa 2,608 something watt hour. So, okay naman. Hindi naman siya nagkulang at hindi naman sobra. Okay na, tama lang sa kanyang capacity. Sa kanyang total tested capacity natin kanina na 2,608 watt hour, ang gagamitin lang natin doon is nasa 2,028 watt hour. Yun lang yung 80%. Yung remaining na 512 watt hour, hindi na natin yun gagamitin para ma-maintain natin yung kanyang depth of discharge na 80% or hindi agad siya masira. Pero syempre para mas madali, meron naman tayong phone. Makikita naman natin dito, kapag 20% na lamang yung tira dun sa battery, pwede na natin i-stop yung paggamit. Pero honestly, ako hindi ko na siya susunod. Minsan kasi nadidrain ko siya hanggang 0% at malaking problema yon. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So ngayong lobat na yung battery guys, i-charge natin siya gamit itong power station kasi wala kaming outlet dito. Pero itong power station na to is nakakonect din sa aming solar panel sa taas. Bare meron siyang dalawa. Tapos pag i-charge natin siya, gagamit na rin ako ng ating power meter para matrack natin kung ilang oras bago tumigil yung power or ilang oras bago ma-full charge itong battery. And then gagamit ako ngayon ng dalawang 24 volts smart charger. Eto. Kasi kapag isang charger lang yung ginamit ko, is 300 watts lang yung maximum power. So possible na ma-fully charge yung battery sa loob ng more than 8 hours. Pero kapag dalawa naman, so madodoble yung power, sabihin na natin 300 maximum, kaya siyang i-fully charge ng 4 hanggang 5 oras. So mas mabilis siyang ma-fully charge. So try natin kung magcha-charge yung battery. So positive and negative. Tignan natin sa lithium iron phosphate. So hindi siya nag-charge. Naka-off yung ating charger. Hindi siya nagcha-charge papunta dito sa battery. Yung problem dito guys ay, etong battery, nung nalobat ng hanggang 0% nung ginischarge natin, is nag-auto-cut na yung kanyang voltage. Eto ngayon, nasa 1 volts na lamang. So, pinatay na nung BMS yung discharge voltage or discharge power dito. In this case, wala na tayong enough voltage na ma-detect dito sa kanyang terminal.
Eh yung problema natin, yung ating charger na ginamit is smart battery charger. Kumbaga, pwede siya sa 12 volts at 24 volts na battery. Pero bago siyang magbigay ng power sa ating battery, kailangan niya munang ma-detect yung battery natin kung yun ba is 12 volts or 24 volts. Yun nga lang, wala siyang ma-detect na voltage dito kung 12 volts ba or 24 volts yung battery kasi nga nag-auto-cut na yung kanyang BMS. So yun yung malaking problema natin kapag tayo is naka-smart battery charger. Ang gagawin natin ngayon is iti-trigger natin yung ating, para ma-detect niya na meron pa rin tayong battery na 24 volts. So, try muna nating i-on yung ating battery. Kung gagana siya or maglalabas siya ng discharging voltage niya or power. Kailangan natin siyang i-jumper sa battery. So, etong battery natin, i-try nating jumperan itong 24 volts na battery. Etong battery na ginamit ko is e-bike, 12 volts kada isa. So, pinag-series ko, naging 24 volts. Try natin i-jumper ng konti dito. Ayan, tama na yun. Tingnan natin kung madedetect na siya nitong battery, kung nag-on na yung kanyang BMS. But I think wala pa rin to kasi mahina yung power nun. So, wala pa rin. Naka-off pa rin dito. So, ang gagawin natin is yung charger na mismo, ito na yung titrigger natin na makadetect ng battery. Ang gagawin ko, kakabit ko ulit dito, naka-plug yung charger sa battery. Game. Ayun. Gumana na yung charger, guys. Nagbibigay na siya ngayon ng 2.5 amps. So, pataas na siya ng pataas at na-detect niya na 24 volts yung battery. In this case, nabuhay na rin yung BMS itong battery. So, okay na. Ganun lang yung ginawa kong way. Mga charger, guys, naman na direct 24 volts. Yung mga hindi smart battery charger na hindi pang 12 volts or pang 12 volts. Kumbaga, direct 12 volts battery charger na. So, yung ganon, direct na yung magbibigay ng output na 12 volts. So, hindi natin kailangan pang i-trigger yung charger kasi automatic na siyang bibigay ng 24 volts. Yung problema ka talaga sa akin ay naka-smart battery charger tayo. Yung ginagawa niya, kailangan niya munang i-detect kung ano nga ba yung voltage ng battery bago siya magbigay ng voltage para doon. Kaya kung ganitong klaseng battery din yung magagamit nyo, yung natutulog or nagka-cut yung BMS kapag na-drain, ay highly recommend gumamit na lang kayo ng direct battery charger, yung hindi smart. Kung 12 volts battery charger, direct 12 volts. Kung 24 volts naman para dito is direct 24 volts na talaga. So hassle kasi kung magja-jumper pa tayo ng ganitong 24 volts battery doon sa i-charge natin. Buti nga kung may ganito tayong nakaprepare sa bahay. Paano kung wala? Hindi rin natin ma-charge yung battery. So ngayon, ikakabit ko na rin itong isa pang battery charger para mas mabilis siyang ma-fully charge. And tingnan natin kung kaya siyang ma-full charge sa loob ng mga 4 hanggang 5 oras. So, let's see. And here guys, finally na fully charged na yung ating battery. Full charge na rin yung power station kasi malakas yung sunlight kanina. So, remove na natin to. Off na rin, nag-auto off na yung ating charger kasi smart charger naman nga siya. So, safe naman yung battery natin kahit mai-plug natin na maghapot magdamag. So, base dito, eto yung nakuha natin. 6 hours and 41 minutes at nakakuha sila ng 3.15 kilowatts. Tapos natin siyang i-charge sa kuryente gamit yung dalawang charger. Na-full charge naman siya sa loob ng 6 hours and 41 minutes. At nakakuha siya itong battery ng 3.15 kilowatts. So, ang katumbas nun sa peso, kung babayaran natin yung kuryente, kung 15 pesos per kilowatt is nasa 47 pesos din yung isang fully charged ng ganitong fully drain na battery. Pero syempre, wag natin siyang i-drain ng sobra. So, siguro mga nasa 40 pesos lang yun. And tips, wag mo siyang i-drain ng hanggang 0% kasi baka mahirapan ka mag-charge sa kanya kapag smart charger yung gamit mo. And now, actual test tayo dito sa battery. Try natin siya sa isang appliances namin dito sa bahay, yung aming isang 1 horsepower na inverter type na aircon. So, para magamit ko guys itong ating 24 volts na battery dun sa ating 220 volts na 1 horsepower na inverter aircon, gagamit ako ngayon ng 24 volts na pure sine wave 3 kilowatt na inverter. Yung kanyang peak power is 3,000 watts. Yung continuous nyo naman is 1,500. Yung aircon naman is less than 1 kilowatt lang yung kinukonsumo. So, kayang-kaya siya ng inverter na to. Hindi siya sasabog. So, kunin ko lang muna yung wire ng ating inverter dito sa terminal ng ating battery. Inuna ko na ngayon itong positive para less yung spark. Medyo nakakatakotin kasi kapag nag-spark dito sa terminal ng battery. Positive. Ito naman yung ating negative. 1, 2, 3. Walang spark. So, next, turn on natin yung ating inverter. Okay, gumana na siya. Dito yung voltage ng battery is nasa 28 volts.
Yung nilalabas nyo naman is 227 volts AC. Ito yung gagamitin natin sa ating aircon, dito sa ating wall outlet. Ito naman yung wire ng aircon. Nagkabit ako dito ng extension wire kasi medyo mautdo or maikli. Tapos gagamit din tayo ng power meter para matrack natin kung mga ilang oras bago malowbat yung ating battery or bago mamatay yung ating aircon. Plug natin sa inverter. Ito. So, yun, gumana na yung aircon. Tapos, itong aircon, guys, isinet ko lang sa number 26 para yung in reality lang. Tapos, nilagay ko naman siya sa silent. Ako lang naman mag-isa dito sa loob ng kwarto. Kung isasagad ko siya sa number 16, sobrang lamig na. Eh, hindi ko naman kailangan na sobrang lamig, tsaka gabi na rin naman. So, okay na tayo sa number 26. Tingnan natin kung kaya niyang umabot hanggang bukas ng umaga. And yung battery naman natin ngayon, guys, ay magsisimula sa 100%. Eto guys, umaga na alas 9 na, lowbat na yung battery natin, so patay na yung aircon natin. Eto naman, umabot yung ating battery dun sa aircon natin sa loob ng 11 and 43 minutes. So, kinaya naman ng battery natin hanggang 11 hours. Muntik nang umabot ng 12 hours. Yung power naman na nailabas ng battery papunta sa inverter, papuntang aircon, ay umabot ng 2,226 watt-hour yung naibigay ng battery. Mas matagal sana siyang nalobat kung hindi tayo gumamit ng inverter. Yun nga lang, kailangan talaga since 220 volts yung ating aircon. Meron na rin kasi mga DC aircon kaya mas matipid sila sa power. Kumaga, siguro pwede mong i-direct sa DC power ng battery. Dahil sa ganitong setup guys, hindi lahat ng power ng battery ay napupunta sa appliances natin or gaya ng aircon namin. Yung iba doon ay napupunta rin dito sa inverter. Kaya dapat high efficient din yung inverter na gagamitin para mas matipid sa power. Konting power yung nasasayang. And ayun, umabot siya ng 11 hours and 43 minutes sa isang 1 horsepower na inverter type na aircon. Matipid lang yun sa power kaya medyo matagal natin siyang nagamit. Yun nga lang, na-drain ko siya hanggang 0%. So kung gagamitin nyo sa mga appliances, huwag ganon. Dapat magtitira pa din tayo at least 20%. So 100% na ulit siya ngayon. Try naman natin sa isang refrigerator tapos electric pa namin dito sa bahay. Try natin magdamag kung kakayanin niya. Dahil mahina lang naman sa power yung refrigerator na gagamitin ko tapos electric pan din na lang mga dalawa, itong inverter na ulit na yung gagamitin natin. Yung continuous niya is 1,500 watts. So, kayang-kaya niya yung ating mga appliances na yun ng sabay-sabay. Tingnan nga natin kung may spark pa. Walang spark. Nakakagulat kasi pag nag-spark. And then, gagamit pa rin tayo ng power meter dito para ma-check natin kung mga ilang oras siya malowbat habang nakaplug sa mga appliances natin. And then, same din lang, gagamit pa rin ako ngayon ng extension cable para plug natin yung mas maraming appliances. 3 appliances yung gagawin natin ngayon sabay-sabay. Eto na, plug na natin yung ating refrigerator. Oops. Let's see. Ayun, tumunog na siya, so gumana na. Then, plug naman natin tong electric fan na to. Ayan, then, turn on. So, ayan, nabuhay na siya. And then, plug pa tayo ng isa pang electric fan. So, bali, 2 40 watts na fan. Ayan. So, gumana na. So, total, 2 fan na 40 watts at isang refrigerator na Kundura inverter type na rin. Matipid naman siya sa power. Ito yung ref natin guys na ginagamit doon sa inverter. Ito, wala siya halos laman. Tubig lang. Ito naman sa baba ay mga freezers. Puro yelo siya. Base sa ating meter, yung 3 appliances natin ay kumukonsumo ng 431 watts. Tumataas pa na tumataas. Minsan kasi namamatay naman yung compressor ng refrigerator. Kaya humihina yung power consumption nila. Tingnan natin hanggang bukas na umaga kung kakaya niyang umabot hanggang magdamag. And here guys, nalobat na yung ating battery. So, yung ibang appliances pinalag na sa amin sa wall outlet. Doon sa kakabit sa aming malaking solar. Pero ito ay nalobat na. So, ilang oras nga kaya siya tumagal? Kasi dito sa ating meter guys, umabot siya ng 11 hours at 58 minutes. So, halos 12 hours na rin at nakakuha tayo dito ng 2.24 kilowatt. Eto na guys, yung battery natin, fully charged yan. Tapos, gagamit ulit tayo ng ating 24 volts na pure sine wave 1,500 watts continuous power na inverter. Tapos, magpa-plug pa rin tayo ng power meter. Set na yung ating setup, battery, inverter, at yung battery naman is nasa 27.9 volts, 227 volts AC nilalabas. So, fully charged yan. Try na natin. So, sa ating 385 inverter na automatic washing machine. So, dire-diretso na to from hawhaw niya, sabon, tapos banlaw at yung kanyang spin dry. 385 watts.
50 to 60 Hz. Lagyan natin dito ng sabon. Powder detergent yung ginamit ko kasi wala na akong liquid detergent. Tapos lagyan na rin natin ng fabric softener. So, okay na to. Then, lagyan na tayo ng lamog. Kumot, pillowcase, at bedsheet. And then, okay na yan. And then dito, gumamit pa rin ako ng isa pang 420 watts na isang maliit na washing machine. Sa kanyang power rated, mas malakas yung kanyang power niya kasi siya daw ay hindi naman inverter. Inverter matipid katulad nito. So ito, hindi siya inverter. Kahit maliit siya, malakas daw siya sa power. And in reality, malakas talaga siya sa power kumpara dito sa malaki. Medyo mura lang siya. So gagamit na rin ako dito ng dalawang extension cord. Power meter natin. And then, lalagay tayo ng extension cord. And plug na natin yung dalawa nating appliances. Dalawang washing machine. Ayan, so bali gumagana na yung ating setup. Ito na yung isang washing machine, yung maliit. Gumagana na siya. At ito naman yung isang malaki, gumagana na rin. Medyo matagal lang mapuno kasi malaki yung kanyang tangke. Ayan. Kukunti nga yung tubig na nailagay ko pero kaya na yan. Konti lang naman yung damit. So, 55 minutes bago matapos. So, tingnan natin after ng mga isang oras kung ilan yung matitira sa ating battery. And here guys, hapon natapos na itong ating nilabhan dito. Ang nilabhan ko dito ay sapatos, tsaka mga basahan. Dito man sa isa ay tapos na rin, pero isasampay ko pa lang sila. Ito yung ating battery, hindi pa naman siya nalobat, syempre. So ayan, inabot na tayo ng hapon. Okay na yung mga nilabhan natin sa washing machine. At base naman dito sa application niya, yung battery is nasa 94% pa. Tagal-tagal pa yun malobat. 94%. At 26.9 volts pa yung tira. At nakapaglaba nga pala ako or nagamit ko siya sa loob na 1 hour and 15 minutes at nakakuha tayo ng 141 watt hour. So sa loob na isang oras, 141 watt hour lang yung kinukonsumo ng dalawang washing machine. So ngayon naman, hindi pa naman lobat yung ating battery. Work from home setup naman tayo. Gagamitin natin siya sa isang laptop na old model. Tapos gagamit na rin tayo ng isang printer dito sa baba. So pang work from home setup talaga para sa mga gustong gamitin kapag nagba-brown out na hindi makapagtrabaho kasi walang kuryente. Try natin to. Gumamit na rin ulit ako ng isa pang extension cable kasi hindi kakayanin ng ating saksakan. So eto, laptop natin gumana na. And then try na rin nating i-plug itong ating isang Epson printer kasi magpiprint tayo ngayon. So gumana naman yung dalawa. Sa YouTube, play lang ako dito ng podcast. Try nating manood. Eto, ayan, gumagana siya. Podcast lang tayo dito. At base naman dito sa ating meter, kumukonsumo lamang siya ng 42.7 watts. Ayan. Yung gamit na rin ako ngayon ng printer. Matipid lang naman sa power yung mga printer. Kaya hindi naman siya magiging issue dito. Hindi naman siya mabilis makakadrain ng battery. Actually, mas malakas pa nga yung laptop kumpara dito sa printer. Yung ating meter ay nasa 33 watts. So, halos bumaba pa. Ayan yung ating setup. Okay naman yung laptop, tapos printer dito sa baba. Kaya naman yan, basic naman yung mga appliances na yan sa battery niya tsaka sa inverter. Sobrang hina nito sa power. So, eto, tapos na ako mag-print ng mga gamit ko dito. Tapos na ako sa printer. So, ngayon ay mag-play na lang tayo ng music, magdamag. Try natin kung mga ilang oras pa ito kakayanin. Nasa 25 watts na lang naman yung kinukonsumo nitong laptop. Since siya na lang naman yung gumagana ngayon, yung printer naman ay patay na. So, try natin hanggang bukas ng umaga kung ilang oras pa kayang tumagal nung laptop nag-play lang sa YouTube ng music. So, eto guys, kinabukasan na. Pinatay ko kagabi yung kasi matutulog na ako. Tapos, nag-resume tayo ngayon. Umabot na siya ng 6 hours. Pero ngayon, resume natin kasi mag-print naman tayo ng mga documents ng akin mother sa senior. Ayun o. Kailangan pa nila ng mga senior na para makasahod. Print muna natin yan. Ito naman yung ating laptop. Nagpamilay play lang tayo ng music. So far, matipid naman sila sa power. 26.8 volts pa yung battery. Siguro mga nasa more than 50% pa yung laman yan. So, matagal-tagal pa siyang malolobat. Ito naman yung piniprint natin. Yung sa DSWD, requirement to ni mother para makasahod sa kanilang senior. Ito, yung kanilang form. Ito, tapos na. May mga ID pa yan siya. Ayan, ganyan. Kadami. So, stop ko na to guys. Papatayin ko na since tapos na naman tayo. Nakapag-print na naman ako ng mga gamit. Ilang percent nga ba yung natira dito sa ating battery? So, let's see. Battery natin is nasa 26.9 volts pa. Nagamit natin yung laptop at printer sa loob ng 6 hours and 51 minutes. Nakuha lang tayo ng 121
21 watt-hour. Yun lamang yung kinonsumo ng ating laptop at printer. Sobrang tipid lang sa power. At eto, yung ating battery hindi pa nalobat. Meron pa rin siya ditong tira. 86% pa yung tira. Ayan, nasa 26.9 volts pa rin. So ayun guys, tapos natin siyang gamitin sa mga appliances namin dito sa bahay. Tapos na sa washing machine, sa refrigerator, sa electric pan, tapos sa printer, sa laptop. Overall, okay naman tong battery na to. Matipid naman siya sa power since naka 24 volts na nga siya. Mas efficient na. Yun nga lang, yung nakikita kong problema dito is yung kanyang BMS na natutulog kapag na-drain ng hanggang 0%. So tips lang, huwag nyo talaga siyang i-drain ng hanggang 0% para hindi kayo mahirapan mag-charge sa kanya. And magkano nga ba itong battery na to? So ngayon, pabago kasi yung price niya. Ayan yung kanyang price sa Shopee. Tingnan nyo na lang. Lalagay ko din yung link dyan sa baba kung gusto nyo tingnan nyo pa yung iba pang battery nila at yung iba't ibang voltage. Meron kasing mas mataas pa yung battery capacity dito. Kung bibili din kayo ng battery, I highly suggest talaga piliin nyo yung merong Bluetooth or mobile application kasi sobrang convenient talaga niya. Mas makikita mo talaga kung ilang percent pa yung laman ng battery kaysa sa magbabase ka lamang sa kanyang battery voltage. Medyo mahirap to. Yun nga lang, medyo malaki mura kapag walang Bluetooth function yung battery or BMS na gagamitin natin. So ayun lang muna guys yung review natin para sa battery nito for today's video. Kung meron pa kayong recommendation about dito, just comment lang sa ating comment section below.